Para kayo nagro-roller coaster, no? Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba, minsan okay kayo, minsan not so okay. And okay lang yan. Habaan nyo pa yung inyong pasensya, mga kapiksino. And makaka-recover din kayo ng tuluyan, guys. Okay? Pero it takes time sometimes, lalo na kung may mga dreams and pangarap kayo na talagang matataas or malalaki. And if you have like a lot of negative assumptions before sa trabaho nyo or sa story nyo with money, it will take some time to build wealth. Pero magpursige lang kayo and aasenso at aasenso din. Makaka-recover din kayo sa mga financial losses nyo, mga kapiksi. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Money come to me tayo, mga kapiksi, no? Money reading para ngayong September, para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Gemini. Energy ng money, mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Gemini. Eto, so Gemini, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread, mga kapiksi. Combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, mga kapiksi, kung saang message kayo naka-resonate, guys. May mga unexpected opportunities, no, na dumadating sa inyo, pero yung iba parang nagsasalawahan pa kayo. Parang nagdududa, ganyan. Kasi parang, kumbaga parang tinitimbang nyo pa kung positibo or negatibo itong opportunity na to, kasi syempre minsan hindi naman lahat ng opportunity ay ginto, 'di ba? Sometimes may mga tanso din na mga opportunities like yung mga scam, mga fraud, ganyan. So it's fine, use your intuition, mga kapiksi. Syempre kailangan magdasal kayo, no? Magdasal para gabayan kayo ng inyong mga gabay sa pamamagitan ng inyong intuition, kasi yung mga gabay natin, they're guiding us through our intuition para hindi tayo mapahamak. So may mga ganong klaseng kaganapan sa inyo, guys, pagdating sa kaperahan, para hindi kayo mapahamak, mga kapiksi. Alright? Pero angel number 333, mga kapiksi, no, i-check nyo yung ibig sabihin yan, kasi baka may mga additional mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. For some of you, guys, parang I'm sensing na kung kayo ay empleyado or nagtatrabaho, parang meron kayong conflict sa ibang tao sa paligid nyo. Pwedeng nabibiktima kayo ng mga marites, pambubuli, ganyan. Parang meron kayong conflict sa mga co-workers nyo or sa boss nyo mismo kung kayo ay nangangamuhan. Parang meron silang, parang hindi kayo magkaintindihan ba, ganyan. Parang meron silang dinademand sa inyo na parang out of the ordinary, ganyan. Parang mapang-abuso, something like that. Or parang para sa kanila normal lang yun, pero parang sa inyo below the belt, or parang hindi maganda yung perception nyo sa mga inuutos nila or pinapagawa nila sa inyo, or even yung attitude nila sa inyo, mga kapiksi. So siguro wag natin masyadong bigyan ng negatibong kahulugan, guys, no, yung mga ginagawa or sinasabi nila. Basta tayo trabaho lang, para hindi tayo masyadong ma-stress. And very important din na pakikisama. As long as wala kayong ginagawang masama, wag nyong ihalo yung personal. Kumbaga pag trabaho lang, pag personal, walang personalan, kumbaga ganon. So work lang, guys. Kung may mga naiinggit sa inyo, kasi yung iba sa inyo parang may mga naiinggit, baka meron kayong mga coworkers na naiinggit sa inyo, tas kung ano-ano yung pinagkakalat na balita tungkol sa inyo para siraan kayo or what, kasi you're being recognized sa trabaho nyo. Parang ang ganda-ganda ng pangalan nyo, so hindi maiwasan na may mga ibang taong naiinggit sa inyo.
Pero they cannot replicate you, no? Hindi nila kayo magaya, especially your confidence. Mga kapiksi kasi yung iba sa inyo, very confident kasi magaling kayo sa ginagawa nyo, mga kapiksi. So, hindi nila yun magagaya kasi nag-iisa ka lang. You are unique and hindi nila talaga kayo magagaya, okay? Alright, so aside from that, mga kapiksi, maganda, nakikita naman natin na maganda yung takbo naman ng inyong kaperahan, kumbaga parang stable and secure, and unti-unti yung pag-angat, pag-asenso, unti-unti yung progress na nakikita nyo sa inyong buhay. Although for some of you, nakikita natin na parang meron pa rin kayong mga financial loss. Para kayo nag-roller coaster, no? Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba, minsan okay kayo, minsan not so okay, and okay lang yan. Habaan nyo pa yung inyong pasensya, mga kapiksi, no? And makaka-recover din kayo ng tuluyan, guys, okay? Pero it takes time sometimes, lalo na kung may mga dreams and pangarap kayo na talagang matataas or malalaki, and if you have like a lot of negative assumptions before sa trabaho nyo or sa story nyo with money, it will take some time to build wealth. Pero magpursige lang kayo and aasenso at aasenso din, makaka-recover din kayo sa mga financial losses nyo, mga kapiksi. Parang pinag-iingat din kayo, guys, kasi merong maaaring manghingi sa inyo ng pera, manghingi or manghiram, ayan, no? Maaring may manghiram sa inyo ng pera, pero ito, kakaiba itong person na to, kasi siya na yung nanghihiram, tapos siya pa yung mapagmataas, ganyan. Parang utang na loob mo pa sa kanya kapag hindi mo pa siya napahiram. Feeling ko this is somebody na parang kamag-anak nyo or parang nakatandang kamag-anak, like yung mga tiyahin, ganyan, or magulang siguro. Hindi naman sana magulang, no? Pero parang kamag-anak na mas nakakatanda sa inyo, na parang utang na loob, parang pinapatanaw nila kayo ng utang na loob sa kanila, tapos pag hindi nyo sila pinahiram, parang sila pa yung mapagmataas, mapagmalaki, ganyan. So syempre kayo pa rin yung masusunod or magde-decide kung pahihiramin nyo or hindi, diba? Pero siguro lagyan nyo na lang ng boundaries, no? Mag-set na lang kayo ng boundaries, kasi hindi rin naman pwede na abusuhin nila kayo, lalo na kung ano ba, kung hingi lang sila ng hingi, di ba? Pinaghirapan nyo yan, you're the one paying for I mean, you're the one who's nagsisikap, di ba, dun sa mga pinaghirapan nyo. So okay lang na tumulong, pero at the same time, matuto din kayo mag-set ng boundaries, guys, para hindi kayo naiisahan, kasi yung iba sa inyo parang sobrang umaabuso yung ibang tao. Hindi porket marunong kayong magbigay, hingi na lang sila ng hingi, diba? So dapat may mga limitations din, mga kapiksi. Okay? Siguro tinulungan ka nito dati, tapos parang gusto niya habang buhay kang tatanaw ng utang na loob sa kanya. Mga ganon. Okay, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. Gemini, yan ang iyong money reading. Tingnan natin yung additional na, ito yung mga money manifesting techniques, guys, no? Tingnan natin yung additional message para sa inyo. Pero bago ito, guys, no, panoorin nyo muna tong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, mag-avail ka na ng course, kapiksi, no? Sobrang ganda talaga ng course na yan. And kapag natutunan nyo yan, talagang uunlad at aasenso yung buhay nyo, guys. Alright?
So, wow. So, sobrang ganda ng message para sa inyong close-up natin. So, sabi dito, prosper. Prosper is kasaganaan, mga kapiksi, or pagsagana, okay? Write yourself a check for a large amount of money. Pin it up so you can see it every day. Imagine with as much conviction as possible how great it will feel when you really do have this much money. So, ito pag-attract ng pera sa pamamagitan ng law of attraction or visualization technique. Kung meron kayong blank check, mas mabuti. Pero kung wala, pwede naman kayo mag-drawing, guys. I-google nyo na lang mga itsura ng cheque, okay? Pwede nyo isulat dun yung pangalan nyo. Kunwari, bond paper or sa notebook, pwede din. Kung gusto nyo digital, pwede rin, di ba? Or magpa-print kayo. Tapos, isulat nyo yung pangalan nyo, guys. Tapos, kung magkano yung amount na gusto nyo ma-receive, okay? Yung pinaka-best example na to, tuwing nabubunot natin tong card na to, is palagi kong kinukwento yung story ni Jim Carrey. Kung hindi nyo siya kilala, i-google nyo na lang. Pero si Jim Carrey ay isang Hollywood actor. Bago siya sumikat sa Hollywood, ginawa niya itong technique na to. So, sinulat niya yung pangalan niya sa cheque. Tapos, sinulat niya yung amount na gusto niyang matanggap, okay? And then, every day, nasa kanya yung cheque, either sa wallet niya or sa pocket niya, I don't know. Pero palagi niyang kasama yon. And then, sa unang-unang project niya, na-receive niya exact amount kung magkano yung sinulat niya sa cheque. Ang nakalagay doon is services, parang payment for services, talent, in short, talent fee, mga kapiksi. Okay? So, kayo din, guys, walang mawawala kung susubukan nyo, no? Sulat yung pangalan nyo and then yung amount na gusto nyong ma-receive, mga kapiksi. And, ang pinaka-importante dyan is itong imagination, no? Imagine with as much conviction as possible how great it will feel when you really do have this much money. So, imagine niyo, let's say for example, hawak-hawak niyo yung check or tinitingnan yung check, imagine niyo kung ano yung pakiramdam or mararamdaman nyo once na na-receive nyo yung amount of check na yon. Okay? So, that's the technique, mga kapiksi, no? It's embodying the state of already having that desire. And do it every day. Kumbaga, tingnan nyo siya araw-araw. Give it some time, few minutes a day, na imagine niyo na natatanggap niyo yung amount ng money na yun and how it will feel, no? You're using your 5 senses. How it will feel or make you feel kapag na-receive niyo na yung pera na yun, guys, okay? So, libre lang yan, guys, no? Kahit sa papel lang sulat nyo. Walang mawawala kung susubukan. It's your imagination, it's your belief that will make it work in your reality, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa messages na yan, if naintindihan nyo, and kung naka-resonate kayo dito sa mga money reading nyo for September. Ito yung ating full moon reading, guys. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.